Anong pinagsasasabi mo? Isang beses lang ako nagkamali sa'yo. Humingi na ako ng kapatawaran. Nagbago na ako, Ophelia. Sinungaling ka! Hindi mo na ako mauuto, Brian. Alam ko ang lahat, kaya huwag ka na magkaila pa. Hayop ka! Pinagsisisihan ko mga araw na nagpabulag ako sa pagmamahal ko sa'yo. Pero ngayon, bato na kung bato ang puso ko, pero hindi na ako magpapauto sa mga kasinungalingan mo. Manloloko ka! Wala nang lunas ang kakatihan na dumadaloy sa dugo at buong pagkatao mo, Brian. Sa pagkakataong ito, mararanasan mo ang parusa sa lahat ng mga kawalang hiyaan mo, kapalit ng paulit-ulit na panloloko mo sa akin. Paglalaruan kita katulad ng kung paano mo pinaglalaruan ng mga babae. Uubusin ko ang luha mo habang pinapanood mo ang armas mo na unti-unting lumulupaypay at nabubulok. Pagpipiestahan ka ng mga uod at bangaw, aalingasaw katulad ng isang bangkay. Ophelia, wag! Patawarin mo ako! Nagmamakaawa ako sa'yo! Huwag mong gawin to sa akin! Ayoko pa mamatay! Taon 1997. Iloilo. Dapit hapon, nagmamadaling umuwi ng bahay galing sa trabaho si Ophelia dahil nag-aalala ito sa kanyang asawang si Brian na naiwang mag-isa sa kanilang bahay. Hindi nakapasok ang lalaki sa trabaho dahil hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Minabuti nitong magpahinga muna sa kanilang bahay para hindi na lumala pa ang kanyang sakit. Halos palakad takbo na tinatahak ni Ophelia ang daan patungo sa sakayan ng tricycle upang agad na makasakay. Nakipag-unahan pa siya sa pila para lamang maagang makauwi sa kanilang bahay. Ay, Diyos ko! Bakit ako kinukutuban ng masama? Kailangan ko magmadali baka kung napano ng asawa ko. Kanina ko pa tinatawagan para kumustahin ang pakiramdam niya pero hindi naman sumasagot sa telepono. Ayaw niya naman kasi ako mag-absent sa trabaho. Ay, sana naalagaan ko siya at hindi ako nag-aalala ng ganito. Pagkarating niya sa kanilang bahay, agad niyang binuksan ang gate at nagtungo sa pintuan. Gayon din ay nagmamadaling pumasok sa loob. Brian, mahal, nandito na ako. Ay, teka, baka nasa kwarto. Mapuntahan na nga lang. Tiningnan niya ang bawat sulok ng bahay bago pumunta sa kanilang silid. Nang magawi ang paningin niya sa kusina, tumambad sa kanya ang nagkalat na mga baso at bote ng alak. Nagtaka ang babae kung sino ang pumuntang bisita ng kanyang asawa dahil sa halip na magpahinga ay nagawa pa nitong uminom ng alak. Paulit-ulit niyang tinatawag ang asawa ngunit hindi ito sumasagot. Nalibot niya na ang buong ibabang palapag ng bahay ngunit hindi niya pa rin makita si Brian. Kaya minabuti niya na lang napuntahan yon sa kwarto, dahil yun na lamang ang bahagi ng bahay na hindi niya pa nasisilip. Agad siyang pumanhik ng hagdan pataas at muli niyang tinawag ang kanyang asawa. Samantala, nalintikan na. Hindi ko na namalayan ang oras. Parating na si Ophelia. Magtago ka dali. Hindi ka pwede makita ng asawa ko. Bilisan mo. Nataranta naman ang babae at hindi nito alam kung saan siya magtatago. Bigla na lamang siyang naitulak ni Brian dahil sa pagmamadali. Dahilan para mahulog ang nasabing babae sa kama. Susubukan na sana nun na itago ang sarili sa ilalim ng higaan, ngunit napabalik yon nang makita niya na nakakalat sa sahig ang kanyang mga damit. Nakaawang ng kaunti ang pintuan at dahan-dahan yung binuksan ni Ophelia. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya ang isang babae na gumagapang sa sahig. Nagmamadaling pinupulot ang mga damit nito
habang si Brian naman ay nagbihis kaagad tapos tumayo sa may pintuan para harangin ang kanyang asawa. Anong ibig sabihin nito? Nagbababae ka na naman? Hayop! Malandi! Halika dito! Nang akma nang hahablutin ni Ofelia ang buhok ng babae, sinipa siya nun sa may tiyan, dahilan para siya ay matumba. Dali-dali namang umalis ang babae, bit-bit ang kanyang mga damit at walang kasing bilis na isinuot bago lumabas ng bahay. Mahal, magpapaliwanag ako. Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya yun. Ano lang kasi... Tumalikod at lumabas ng kwartong nakatulala si Ofelia. Wala man lang ni isang salita ang lumabas sa kanyang bibig. Habang hinahabol ni Brian ang kanyang asawa, ay patuloy siya sa pagmamakaawa. Sunod-sunod ang luhang pumapatak sa mata ng babae dahil sa sobrang sakit na nararamdaman niya ng mga sandaling yun. Wala nang masasakit pa na sa kabila ng pag-aalala niya para kay Brian, ay isang malaking kataksilan na naman ang kanyang nadatnan. Mahal, ano ba? Kausapin mo naman ako. Sampalin mo ako, saktan mo ako. Tatanggapin ko. May kasalanan ako, inaamin ko yun. Hindi mo ba talaga ako kakausapin, mahal? Tinitigan lamang ni Ofelia ang muka ni Brian at muling tumalikod. Gusto nitong sumigaw ng dahil sa galit, ngunit wala siyang lakas para gawin yun. Napahawak sa hagdan ng babae nang biglang makaramdam ng paninikip ng dibdib at nawalan ng malay. Dahilan para mahulog sa hagdanan. Walang nagawa si Brian sa bilis ng pangyayari at napatitig na lamang sa kanyang asawa habang nagpapagulong-gulong pababa sa kanilang hagdanan. Ofelia, mahal! Dugo! Patawarin mo ako! Hindi ko sinasadya! Nang makita ni Brian ang dugo sa muka at sa parting binti ng kanyang asawa, doon niya lamang napagtanto na nasa panganib si Ofelia at ang batang nasa sinapupunan nito. Nagmamadali niyang binuhat ang dugoang asawa at agad na isinakay sa nakaparadang tricycle. Dinala niya yon sa pinakamalapit na ospital. Tinawagan ni Brian si Lily, ang nakatatandang kapatid ng kanyang asawa. Hindi pa natatapos si Brian sa kanyang sinasabi, binaba na agad ng babae ang cellphone nang marinig na may masamang nangyari sa kanyang kapatid. Nanginginig ang kamay sa labis na pag-aalala para sa kanyang kapatid. Dali-dali nitong kinuha ang kanyang bag at mabilis na tinungo ang kalsada at pumara ng sasakyan. Pagdating sa ospital, tinanong ni Lily ang nurse na naka-duty kung nasa ang kwarto si Ofelia. Mabilis niyang tinungo ang silid at humahangos pa ito nang makarating. Agad niyang niyakap ang hindi pa rin nagkakamalay na si Ofelia. Dahan-dahan niyang nilingon ang aligaga na si Brian. Ano ba kasing nangyari, Brian? Ano, magsalita ka. Anong ginawa mo sa kapatid ko? May kinalaman ka ba sa nangyari sa kanya? Sabihin mo sa akin ang totoo. Ate, hindi ko magagawang kung ano mang iniisip mo. Ang totoo niyan, ano kasi... Hindi na natuloy pa ang sasabihin ni Brian nang biglang magkamalay si Ofelia at nabaling ang atensyon ni Lily sa kanyang kapatid. Ate, ikaw pala. Ofelia, kumusta ang pakiramdam mo? Ano masakit sa'yo? Brian, tumawag ka ng doktor. Hindi yung tatanga-tanga ka lang dyan. Ilang saglit lang dumating na ang doktor. Mababakas sa mukha nito ang malungkot na balitang sasabihin. Mabuti naman, Mrs. at gising na kayo. Huwag kang mabibigla sa sasabihin ko. Ginawa na namin ang lahat ng aming makakaya, ngunit ikinalulungkot ko.
Wala na ang bata sa iyong sinapupunan. Napahagulgol ng iyak si Ofelia dahil sa nangyari sa kanyang anak. Hindi nito matanggap na sa isang iglap lang ay wala na ang bata na kanyang pinapangarap. Wala nang anak ko. Kasalanan mo to, Brian. Kasalanan mo. Pinatay mo ang anak natin. Patawarin mo ako, mahal. Hindi ko ginusto nangyari. Mahal kita. Mahal na mahal ko ngayon ang anak natin. Napaupo na lamang si Brian nung mga oras na yun, nasising-sisi sa nangyari. Nagtataka si Lily sa mga sinabing yon ng kanyang kapatid. Kaya naman nang sabihin ni Ofelia sa kapatid ang katotohanan, nagngingit-ngit sa galit ang babae. Malakas na sampal ang inabot ni Brian mula sa mga kamay ni Lily. Hayop kang lalaki ka! Wala ka talagang kwentang tao! Wala na talagang pag-asa na magbago ka pa! Pagbabayaran mong ginawa mong ito sa kapatid ko, tandaan mo yan! Lumabas na lamang ng silid ng ospital na yon si Brian upang humupa ang tensyon sa kanilang pagitan. Pagkalipas ng 2 linggo matapos makalabas ng ospital si Ofelia, sinamahan muna siya ng kanyang ate at nagpasyang mamalagi sa bahay nila hanggang sa tuluyan ng bumalik ang lakas nito. Sana naman, Ofelia, mauntog na yung ulo mo at matauhan ka na. Napakawalang hiya talaga ng asawa mong yan. Huwag mo na yung pababalikin dito sa pamamahay mo dahil kung sakali mapapatay ko na talaga yung lalaking yan. Masyadong makati at saksakan ng sinungaling para paulit-ulit kanyang paikutin sa palad niya. May karapatan siya dito sa bahay at kasal kami. Kaya hindi ko siya basta-basta mapapaalis, ate. Mag-asawa pa rin kami ni Brian. Ay naku naman, Ofelia. Naririnig mo bang sinasabi mo? Naturingan ka pa namang matalino tapos pagdating sa lalaking yan, napakabobo mo. Tingnan mo nga. Nasaan yung magaling mong asawa? Kung talagang may pagmamalasakit siya sa'yo, sana nandito siya para asikasuhin ka. Paano kung wala ako? Ano, hayaan ka na lang niyang ganyan? Ewan ko sa'yo, Ofelia. Ay, hindi ko na malaman kung anong pinakain sa'yo ng lintik na Brian na yan. Napakamot na lamang ng noo si Lily dahil sa katwiran ng kanyang kapatid. Makalipas ang ilang araw, nagpasya nang umuwi ang ate ni Ofelia at bumalik na sa kanyang bahay. Kahit paano ay nakikita niya naman na maayos na ang kalagayan ng kanyang kapatid. Gusto niya rin mabigyan ng panahon na makapag-isip yun. Samantala, ilang minuto lamang matapos umalis si Lily ay agad na ring umuwi ng bahay si Brian para suyuin ang kanyang asawa. Nababatid niya na bibigyan pa rin siya ng pagkakataon ni Ofelia dahil alam niya sa kanyang sarili kung gaano siya kamahal nito. Nakangisip pang tiningnan ang kanyang sarili sa salamin bago tumuloy sa kanilang kwarto kung saan nakatanaw sa nakabukas na bintana si Ofelia. Ofelia, sa kabila ng mga nagawa kong pagkakamali, alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad sa iyo, pero paulit-ulit kong gagawin at hindi ako susuko. Pangako yan. Hindi ko kayang pati ikaw ay mawawala sa akin. Mahal na mahal kita at hindi ko kayang mabuhay nung wala ka. Mahal? Paano mo nasasabing mahal mo ako kung paulit-ulit mo akong niloloko? Mahal kita kaya kahit masakit, paulit-ulit kitang pinapatawad at binibigyan ng pagkakataon sa bawat pagkakamali mo. Pero anong ginagawa mo? Paulit-ulit mo rin akong ginagago. Sabihin mo sa akin ngayon, paano pa ako magtitiwala sa iyo? Paano? Wala nang anak natin. Kasalanan mo yun. Kasalanan mo. Maniwala ka naman sa akin, mahal. Kapag pinatawad mo ako sa huling pagkakataon, hindi ko nasasayangin pa. Magpapakatino na ako at iiwas na ako sa tukso.
Makinig ka naman sa akin. Ipapakita ko sa iyo na nagsasabi ako ng totoo, Ophelia. Tingnan mo mga mata ko, oh. Alam mo na sa kabila ng mga kagaguhan ko, ikaw lang naman talagang mahal ko eh. Ang mga ganong sitwasyon ang kahinaan ni Ophelia. Hindi niya alam kung bakit nakakaramdam pa rin siya ng awa para kay Brian sa kabila ng lahat ng ginagawa nito sa kanya. Siguraduhin mo lang natutuparin mo ang pangako mo. Ipangako mo na hindi mo na ako ulit sasaktan at lolokohin pa. Sa oras na maulit pa to, hindi ko alam kung anong pwede kong magawa sa'yo. Mahal kita. Huwag mo hayaang maubos yun at mapalitan ng galit. Makalipas ang ilang buwan, bumalik sa dati ang samahan na mag-asawa dahil sa araw-araw na panunuyo ni Brian kay Ophelia. Nalaman naman ni Lily ang naging desisyon ng kanyang kapatid. Nadidismayaman, wala naman siyang magagawa para tutulan si Ophelia. Isang araw, habang nag-grocery si Lily, bigla itong napahinto at napatago sa likod ng istante. Tama bang nakikita ko? Si Brian may kasamang babae? Sinasabi ko na nga ba hindi talaga magbabago ang lalaking to? Pinanganak na talagang babaero. Kailangan malaman to ni Ophelia. Ang kapal talaga ng mukha. Samantala, nakikipaglambingan pa habang papalabas ng gusali si Brian at ang bagong babae nito na si Tricia. Walang kaalam-alam ang lalaki na sinusundan sila ng tingin ni Lily. Sigurado ka ba na walang makakakilala sa atin dito? Baka malaman ng asawa mo at bigla na lang akong sugurin nun. Alam mo na, ayaw ko namang mababangasan tong ganda ko. Hayaan ko ba namang gawin niya yun sa'yo? Mabait si Ophelia. At saka, alam mo, konting lambing ko lang dun, mapapatawad na ako nun. Patay na patay kaya sa akin yun. Sa pinapakita kong pag-aalaga sa kanya ngayon, sigurado, hindi yun maniniwala kahit may magsumbong pa sa kanya. Bakit kasi hindi mo pa hiwalayan yung babaeng yan? Wala nang ang kwenta, napakatapang pa. Ano ka ba? Hindi pwede, alam mo naman na kailangan ko siya. Dumiretso ang dalawa sa isang motel at makalipas ang ilang oras, nagmamadaling umuwi ng bahay si Brian at baka maunang makauwi sa kanya ang asawang si Ophelia. Nang makarating ng bahay, nagulat ang lalaki nang madatnan niya si Lily na mababakas ang matinding galit sa mukha nito. Oh, nandito na palang magaling mong asawa, Ophelia. Bakit hindi mo itanong sa kanya kung totoong nakita ko kanina? Ano na naman ba to? Ate Lily, alam kong hindi mo ako gusto para sa kapatid mo. Pero yung paulit-ulit mo kong siraan sa asawa ko, hindi na tama yun. Nako, Brian, huwag ka na magmaang-maangan pa. Kitang-kita ng dalawang mata ko na may kasama kang haliparot na babae kanina. Alam mo, ang galing mo talagang magpanggap at napakasinungaling mo. Huh? Anong babae? At saan mo naman kami nakita? Ay, maghapon ako nasa trabaho. Baka naman namamalikmata ka lang. O baka naman gumagawa ka na naman dyan ng kwento. Ate, baka nga namalikmata ka lang. Alam ko naman sa sarili ko kung niloloko ko ng asawa ko. Nagbago na siya at nangako siya sa akin Ewan na... ko sa'yo, Ophelia. Sige, huwag ka maniwala sa akin. Magbulag-bulagan ka hanggat gusto mo. Hayaan mong sarili mo na paikutin ang taksil mong asawa. Itong tatandaan mo, Brian. Hindi mo habang buhay na mapagtatakpan ang mga kasinungalingan mo. Nang makaalis si Lily, malalim na buntong hininga ang binitiwan ni Brian. Labis ang kaba na kanyang nararamdaman dahil baka maniwala si Ophelia sa sinabi ng kanyang kapatid. Muntik na ako dun ah. Panira talaga yung Lily na yun. Pasensya ka, mahal na mahal ako ng kapatid mo. Mahal, pasensya ka na kay ate ha. Siguro nag-aalala lang talaga siya sa akin. Simula kasi nang mamatay ang mga magulang namin, nangako siya na aalagaan at puprotektahan niya ako. Dahil sa nangyari nung nakaraan, siguradong
nawala na siya ng tiwala sa'yo. Ay, ayos lang yun, mahal. Salamat sa napakabait kong asawa. Buti na lang at ipinagtatanggol mo ako sa ate mo na parang tigre kung magalit. Ay, siya nga pala, mahal. Pwede bang makahiram muna ako sa'yo ng pera? May bibilhin lang ako eh. Wala pa kasi akong sahod. Yun ay kung okay lang naman. Ano ka ba? Hindi mo kailangan manghiram, mag-asawa tayo. Teka, magkano pang kailangan mo? Oh, heto, 10,000. Kasya na ba yan? Ha? Okay na yan, mahal. Salamat ha. Huwag ka mag-alala. Kapag sumahod na ako, ibabalik ko agad sa yan. Sus, wag na. Sige na, magpalit ka na ng damit at magluluto lang muna ako ng hapunan natin. Sigurado kong gutom na gutom ang asawa ko. Kinaumagahan, nabulahaw ang mahimbing na pagkakatulog ni Ofelia nang magsisigaw ang kanyang asawa. Mahal, bakit? Ano nangyayari sa'yo? Ari, ang sakit ng tiyan ko. Parang may tumutusok at nag-aalburuto ang tiyan ko. Kanina pa ako pabalik-balik sa banyo. Sobrang sakit, aray. Kung sa kinain naman natin kagabi, di sana masakit din ang tiyan ko ngayon. Aray, ayan na naman. Sandali lang, magbabanyo lang uli ako. Nagmamadaling pumunta sa banyo ang lalaki at pinipigilan ang sarili na magkalat sa kanyang salawal. Maliban sa pagtatae ay sinabayan pa yon ng pagsusuka na nagpahina ng lubusan sa kanya. Binigyan naman ni Ofelia ng gamot ang kanyang asawa, ngunit parang walang epekto yon at lalo lamang nadadagdagan ang pananakit ng kanyang tiyan. Bago niya dalhin sa ospital ang lalaki, sinubukan muna niyang dalhin sa isang albularyo si Brian dahil iniisip niya na baka nausog lamang yun. Ay, nako, iho. Hindi simpleng sakit lang ng tiyan ang nararamdaman mo. Kagagawa nito ng isang mangkukulam. Po, ano pong ibig niyong sabihin? May kumukulam sa'yo. Tingnan mo. Dikit na dikit ang benditadong medalyon dyan sa tiyan mo. Isa lang ang ibig sabihin yan. Malakas ang itim na kapangyarihan ng nilalang na may gawa nito sa'yo. Ay, Diyos ko! Sino naman kaya ang gumagawa nito sa'yo, Brian? Hindi kaya isa sa mga naging babae mo? Ano ka ba naman, Ofelia? Nagbago na ako. E di sana kung isa sa mga naging babae ko, noon pa to ginawa sa akin. Matutulungan niyo po ba ako? Pakiusap, gumawa po kayo ng paraan para mapagaling ako. Hindi ko na po kaya. Aray! Kumuha ng isang basong tubig ang matanda at nagsimulang mag-orasyon. 9 beses niyang binigkas ang isang salita at pagkatapos ipinainom sa lalaki ang tubig sa isang lagok lamang. Pinahiran din ng matanda ng langis ang tiyan ni Brian at nag-usal ng orasyon, sabay hinipan ng 3 beses. Pagkalipas ng 1 minuto, biglang nawala ang pananakit ng tiyan ng lalaki. Pagkatapos magpasalamat ng mag-asawa sa matandang manggagamot, agad na silang umuwi sa kanilang bahay. Sana naman magtanda ka na, Brian. Huwag na huwag ka nang gagawa ng bagay na ikakapahamak mo rin sa huli. Sana patuloy mo nang ituwid ang mga pagkakamali mo. Dahil sa totoo lang, naniniwala ako na iba kong maningilang karma. Tinatakot mo na naman ako, mahal eh. Alam mo, konting-konti na lang, gusto ko nang isipin na ikaw ang nagpapakulam sa akin eh. Ano? Siraulo ka talaga. Alam mo naman na hindi ko kayang gawin sa iyo yan. At kung sakali mangyari ang sinasabi mo, sisiguruhin at pupuntirehin ko yung ano mo. Ay, hindi lang basta sakit ng tiyan. Putol na yung kaligayahan mo para hindi ka na makagawa pa ng kalokohan. Biro lang, mahal. Tsaka, wala na sa isip ko yan. Tapos na ako sa pambababae. Takot ko lang sa asawa ko. Pagkalipas ng ilang linggo, napadalas ang pag-uwi ni Brian ng gabi
at halos tunog na ang kanyang asawa sa tuwing siya ay darating sa bahay. Kinaumagahan, malaking kasinungalingan na naman ang kanyang dahilan at tulad ng dati, madalas paniwalaan ni Ophelia ang sinasabi ni Brian. Isang umaga, "Mahal, baka gabihin uli ako ng uwi mamaya ha. May kailangan lang akong tapusin sa trabaho. Huwag mo na akong hintayin. Mauna ka nang kumain, tsaka matulog." Sige, basta mag-text ka sa akin kung anong oras ka makakauwi ha. Mag-iingat ka, mahal. Wala man lang pag-uusisa si Ophelia kung ano ang kailangan tapusin ng kanyang asawa. Sa halip ay natuwa pa ito. Hindi kasi tulad ng dati na hindi man lang nagsasabi sa kanya kung saan pupunta o kung gagabihin o uuwi ba ang asawa. Nakampante naman ang babae dahil nakikita niya na mukhang natuto na rin si Brian. Kinahapunan, nakauwi na si Ophelia ng bahay at tulad ng sabi ng kanyang asawa, hindi na niya hihintayin si Brian para maghapunan. Samantala, "Oy pre, hindi ka pa ba hinahanap ng asawa mo?" Di yun. Nagpaalam naman ako sa kanya na mag-o-overtime ako sa trabaho. Ako pa ba? Ang tindi mo talaga, pare. Bilib na talaga ako sa'yo. Kaya huwag ka mag-alala. Tumagay na lang tayo. Magsasaya tayo hanggang gusto natin. Ang pagkakaalam ni Ophelia, nasa trabaho pa ang kanyang asawa, ngunit lingid sa kanyang kaalaman, nasa bar na pala ito na nakikipag-inuman sa kanyang mga kaibigan. Biglang nabaling ang tingin ni Brian sa kabilang mesa nang makita ang isang babae na sunod-sunod ang paglagok ng alak at nag-iisa lamang yun. Batid ni Brian na may malaking problema ang naturang babae. Pre, nakikita mo ba yung nakikita ko? Mukhang kailangan ng karamay. Kawawa naman. Siguro iniwan ng boyfriend. Sandali lang pre ah. Chichikahin ko lang. Iba ka talaga pagdating sa babae, pre ah. Bahala ka. Lagot ka sa asawa mo niyan. Di yan. Hindi niya naman malalaman kung hindi ka magsusumbong. Bakit? Isusumbong mo ba ako, ha? Ay, nako. Siraulo talaga tong kaibigan ko. Kawawa naman si Ophelia. Masyado nagpapakamartir sa mokong na to. Ay. At hindi nga nag-atubiling nilapitan ni Brian ang babae. Iniwan niya ang kaibigan na si Troy sa kabilang mesa. Hi, miss. Mag-isa ka lang? Bakit? Bulag ka ba? May nakikita ka bang ibang tao na kasama ko? Ang suplada mo naman. Ang ibig kong sabihin ay kung bakit nag-iisa ka? Ano bang pakialam mo kung mag-isa lang ako? Sa gusto kong mapag-isa eh. Sino ka ba, ha? Bakit ka nakikialam? Wala lang. Ako nga pala si Brian. Gusto ko lang makipagkilala. Mukhang mabigat kasi ang problema mo. Baka sakaling makatulong ako. Ikaw, anong pangalan mo? Ay, style mo bulok. Ang mga lalaki nga naman. Ay, Claire. Claire ang pangalan ko. Wow! Ang ganda naman ng pangalan mo. Bagay na bagay sa'yo. Tigilan mo nga ako. Pare-pareho lang kayong mga lalaki. Bobolahin niyo lang kami mga babae sa una, tapos pag nakuha niyo na ang gusto niyo, iiwanan niyo na kami. Abay, wag mo naman akong ikumpara sa mga lalaking yun. Iba ako sa kanila, Claire. Hindi ko kayang magpaiyak ng mga babae. Habang nakikipag-usap si Claire kay Brian, hindi nito mapigilan maglabas ng sama ng loob nang iniwan at niloko siya ng dati niyang nobyo. Halos sumandal na sa balikat ni Brian ang babae sa sobrang kalasingan, habang pailing-iling naman na pinagmamasdan ni Troy ang kanyang kaibigan. Wala na itong magawa para pigilan pa si Brian dahil alam na niya kung ano ang susunod na mangyayari.
Nagpaalam na lamang si Troy na mauuna nang umuwi kay Brian. Sige pre, ingat. Sasamahan ko muna tong si Claire. Kawawa naman eh. Parang gusto yatang makalimot sa sakit at lungkot. Sa sobrang kalasingan ng babae, hindi na nito namalayan ang mga nangyari. Dinala ni Brian si Claire sa isang motel at doon ay may nangyari sa kanila. Pagkatapos, nagmamadaling umuwi si Brian at iniwan na lang dun basta ang babae. Kinaumagahan, nagising si Claire na wala ng suot na saplot at may perang nakalagay sa kama. Gulat na gulat ang babae at halos wala na siyang maalala. Nasaan ba ako? Aray! Ang sakit ng ulo ko. Naparami yata ang inom ko, ah. Teka, anong... Hindi. Hindi pwede to. Walang hiyang lalaki yun. Pinagsamantalahan niya ang kalasingan ko. Magbabayad siya. 3 linggo ang nakalipas. Sinubukan hanapin ni Claire ang lalaki upang papanagutin sa nangyari sa kanya. Nagtanong-tanong siya sa bar kung saan sila nagkita ni Brian. Dahil suki na ng bar si Brian, kilalang kilala siya ng mga staff doon. Napag-alaman ni Claire kung saan nagtatrabaho ang lalaki. Kaya pinuntahan niya ito. Ngunit pinagtabuyan siya ni Brian at itinanggi na may namagitan sa kanilang dalawa. Wala siyang katibayan na magpapatunay sa kanyang ibinibintang dahil sa lakas ng tama ng alak sa kanya nung gabing yon. Wala na siyang maalala sa kahit na anong nangyari sa kanya. Anong gagawin ko? Lintik na lalaking yun, sinungaling. May araw ka rin. Karmahin ka sana. Ilang araw na halos hindi lumabas ng kwarto si Claire. Palagi na lang siyang nakakulong. Labis ang pag-aalala ng kanyang mga magulang. Makalipas ang 2 buwan, nang lumabas siya ng kwarto, nagpaalam siya sa kanyang ina na mayroon lamang siyang pupuntahan. Kinabukasan, habang kumakain ng hapunan ang mag-asawa, bigla na lang nabulunan si Brian nang makita ang balita sa TV na isang babae ang nagpakamatay. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makilala ang nasabing babae na nagpatiwakal. Namutla at nanginig ang buong katawan ni Brian. Oh, mahal, ano nangyari sa'yo? Bakit? Kilala mo ba yung babae na yon? Bakit parang takot na takot ka? Ano ka ba? Ayaw ko lang ng mga ganyang balita. Kinikilabutan ako, tsaka, syempre, nakakaawa naman yung babae sa sinapit niya. Ayon sa balita, nakita ang babae na bigla na lang tumalon sa tulay. Sinubukan nilang sagipin si Claire. May nagmabuting loob na isinugod yon sa ospital, ngunit hindi na siya umabot. Ayon pa sa doktor ay nagdadalang tao ang babae. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog ang mag-asawa, bigla na lang napasigaw si Brian nang paulit-ulit niyang naririnig na tinatawag siya ng isang babae. Sino ka? Tumigil ka na! Lubayan mo ako! Wala akong kasalanan sa nangyari sa'yo. Utang na loob, patahimikin mo na ako. Tama na! Tama na! Tumigil ka na! Sa sobrang lakas ng pagsigaw ni Brian, nagising ang noon ay mahimbing na ang pagkakatulog na si Ophelia. Bumalikwas siya ng bangon at pinagyuyugyog ang asawa na noon ay tila ba binabangungot. Brian! Brian! Gising! Nananaginip ka, mahal! Tagaktak ang pawis na humahangos na bumangon si Brian. Nanginginig pa ang buo niyang katawan. Mababakas sa kanyang muka ang matinding takot. Ano pa kasing napanaginipan mo? Tapatin mo nga ako. Brian, may ginawa ka na naman bang kalokohan?
Sino na naman bang babaeng niloko mo at pati sa panaginip mo parang nakikita mo siya, ha? Sagutin mo nga ako. Ano ka ba naman? Wala akong ginagawang kalokohan. Ay, matulog ka na ulit. Inom na ako ng tubig. Nasobrahan lang yata ako sa pagod sa maghapong pagtatrabaho. Bumalik na lamang sa pagtulog ang babae dahil tulad ng dati, mabilis itong naniwala sa sinasabi ng lalaki. Samantalang si Brian, malalim ang iniisip habang nilalagok ang isang basong tubig. Binabagabag siya ng kanyang konsensya dahil hindi mawala sa isip niya ang laman ng kanyang panaginip. Kinabukasan, "Pre, nabalitaan mo ba yung nangyari dun sa babaeng nakilala mo sa bar? Sino nga ba yon? Claire ang pangalan nun, di ba?" Shh! Huwag ka maingay, pre. Tayo lang ang nakakaalam nun. Pre, nakikiusap ako. Huwag mong sasabihin sa asawa ko. Mangako ka sa akin. Hindi naman akong pumatay sa kanya, di ba? Siya mismong kumitil sa buhay niya. Kaya wala akong kasalanan dun. Pero pare, ikaw ang dahilan kung bakit niya nagawa yun. Bakit? Ako bang tatay nung pinagbubuntis niya? Baka buntis na talaga siya nung araw na may nangyari sa amin. Kaya nga siguro nagwawalwal yun Dahil hindi siya pinanagutan ng lalaking tumira sa kanya. Yung lalaking yun ang dapat sisihin at dapat managot sa nangyari kay Claire. Hindi ako. Ay nako, kilabutan ka nga sa mga sinasabi mo, pre. Kailan ka pa ba matatauhan? Maawa ka naman sa mga babaeng nabibiktima mo, lalong-lalo na sa asawa mo. Tulad ng sinabi ni Brian, ang dating nobyo ni Claire ang napagbintangan sa nangyari sa dalaga. Tuwang-tuwa ang lalaki sa balitang yon dahil malinis pa rin ang kanyang pangalan. Ngunit tuwing sasapit ang hating gabi, palaging nananaginip ng masama si Brian. Isang araw nagising ang lalaki na ihing-ihina, ngunit pagdating niya sa banyo, namimilipit ito sa sakit habang umiihi. Nanlaki ang kanyang mga mata nang may tumilamsik na dugo mula sa maselang parte ng kanyang katawan. Diyos ko, bakit duguan lumalabas sa akin? Aray! Ang sakit! Ophelia, tulungan mo ako! Asawa ko! Nang marinig ni Ophelia ang sigaw ng kanyang asawa, dali-dali niyang tinungo ang banyo at nadatnan niyang nakahandusay sa sahig ang lalaki na wala ng malay. Agad niya namang dinala sa ospital si Brian. Ayon sa pagsusuri ng doktor, nagkaroon ng impeksyon kaya may kasamang dugo ang kanyang ihi. Dahil sa hindi pa naman ito malala, naagapan at nabigyan ng karampatang lunas ang sakit ni Brian. Sa kabila ng mga nangyari sa kanya, hindi pa rin ito nagpatinag sa kanyang kakatihan. Sa tuwing may natitipuhan siyang babae, hindi siya tumitigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Saksi ang kaibigan niyang si Troy sa mga katarantaduhan at pinaggagawa ni Brian. Ngunit wala namang magawa ang kanyang kaibigan para pigilan siya dahil hindi naman yon nakikinig sa kanyang mga payo. Mukhang hindi na kaya ng konsensya kong pinaggagawa ng kaibigan ko. Nakakaawa naman si Ophelia. Inaabuso ni Brian ang kabaitan ng asawa niya. Maling-mali na minahal mo, Ophelia, ang lalaking yan. Ito na sigurong katapusan ng pananahimik ko. Oras na para putulin ko ang mga sungay mo, Brian. Pasensya ka na, pare. Oo, kaibigan kita. Pero hindi maatim ng konsensya ko na patuloy mong saktan ng babaeng minsan ko ring minahal. Kailangan ng malaman ng asawa mo mga kahayupan na pinaggagawa mo. Isang araw, nagkaroon ng pagkakataon si Troy na puntahan sa bahay si Ophelia para ito ay kausapin. Nagtataka naman ang babae dahil nagawi roon ang kaibigan ng kanyang asawa. Malimit lamang itong pumunta sa kanila at kung nagkataon man ay may mahalagang okasyon o pakay lamang. Napaisip si Ophelia kung ano ang importanteng sadya ng kanilang kaibigan.
Nagsisimula pa lamang na sambitin ni Troy ang mga salitang nais niyang ipaalam kay Ofelia nang napatigil siya dahil biglang dumating si Brian. Oh, pre, nandito ka pala. Anong ginagawa mo dito? Biglaan yata ang pagdalaw mo. Oo nga, Troy. Ano yung sinasabi mo na dapat kong malaman? Sige na, sabihin mo na at... Biglang inakbayan ni Brian ang kaibigan at palihim na si Nico tanda ng pagbabanta na huwag magsalita ng masama laban sa kanya. Walang nagawa si Troy kundi ang manahimik na lamang. Ano kasi, mahal, gusto lang yata ni pare na ipagpaalam ako sa'yo. Birthday niya kasi sa susunod na araw, nagyayaya ng kaunting kasiyahan. Ikaw naman pare, sabi ko sa'yo, ako na lang magsasabi sa asawa ko eh. Pumunta ka pa talaga dito? Ay, sabagay, hindi naman kita masisisi dahil alam kong hindi kumpletong handaan mo kapag wala ako. Pinandilatan ni Brian ang kaibigan na sumenyas na sumang-ayon na lamang siya sa palusot ng lalaki. Tumango-tango na lamang siya at halatang napilitang ngumiti ang kaibigan niyang si Troy. Pagkatapos noon ay nagpaalam na ang lalaki na uuwi na at nagpasalamat sa pagpayag ni Ofelia sa kanyang asawa. Labis ang kaba sa kanyang dibdib dahil ramdam niya ang galit ng kaibigan dahil sa kanyang ginawa. Lintik ka, Troy. Balak mo pa akong ilaglag sa asawa ko ah. Humanda ka sa akin. Ipapatikim ko sa iyo kung paano ako magalit. Alam kong kilala mo ako at alam mo na ayaw ko sa lahat yung tinatraidor ako at pinakikialaman. Subukan mo lang. Kapag nagkataon, mayayari ka sa akin. Kinaumagahan, pagpasok ni Brian sa trabaho, agad niyang pinuntahan si Troy at isang malakas na suntok ang natamo ng kanyang kaibigan. Hayop ka, Troy! Anong binabalak mo sabihin sa asawa ko, ha? Para ano, magalit siya at masira ang relasyon namin? Wala kang puso, Brian. Sariling kaligayahan mo lang ang iniisip mo. Ikaw mismo sumisira sa relasyon nyo. Napakasama mong asawa. Mahal mo ba talaga si Ofelia? O baka naman pera lang ang habol mo sa kanya? Ang kapal din ng mukha mo, no? Siguro kaya gusto mo masira ang relasyon namin para maagaw mo siya sa akin. Huwag ka na magkaila pa. Alam kong matagal mo nang gustong asawa ko. Oo, Brian, mahal kong asawa mo. At akong tunay na nagmamahal sa kanya. Kung ako lang sanang pinili niya, hindi niya sana mararanasan ang sakit ng ulo na pinararanas mo sa kanya. Hindi ko kaya masaktan si Ofelia katulad mo. Yun eh, di namin mo rin. Pasensya ka dahil akong pinili ni Ofelia. Akong mahal niya at hindi ikaw. Kahit anong gawin mo, wala ka na magagawa pa para maghiwalay kami. Isang malaking pagkakamali ang minahal ka niya. Huwag kang magpakampante. Hindi hahayaan ng Diyos ang panluloko mo sa kanya. Darating din ang araw na magigising sa katotohanan si Ofelia. Makikita niya kung anong klase kang lalaki. Tandaan mo yan, Brian. Magpakasaya ka na ngayon dahil hindi lahat ng pagkakataon aayon sa'yo. Subukan mo lang magsumbong sa asawa ko. Hindi ako magdadalawang isip na patayin ka, gago. Alam mo kung anong kaya kong gawin. Huwag mo akong susubukan, Chong. Nagpatuloy sa pagpapalitan ng suntok ang magkaibigan hanggang sa inawat na sila ng kanilang mga katrabaho. Simula ng araw na yon, nagkalamat na ang samahan ng dalawang lalaki. Samantala, sa kabila ng pagmamatigas ni Ofelia at ayaw nitong maniwala sa kanyang kapatid, hindi pa rin matiis ni Lily na kumustahin ang babae. Minabuti nitong puntahan at subukang kausapin ulit si Ofelia, subalit pagdating niya sa bahay noon, hindi niya nadatnan ang kanyang kapatid. Si Brian lamang ang nasa kanilang bahay. Oh, Ate Lily, anong ginagawa mo dito? Halika, tuloy ka. Nandito ba si Ofelia? Gusto ko siya makausap. Nasaan siya? May nakikita ka bang tao maliban sa akin? Tayo lang nga nandito. Kaya malamang wala dito si Ofelia. Antipatiko. Napakawalang modo mo talaga. Tinatanong kita na maayos. Alam mo, hindi ko talaga maintindihan ng kapatid kong yan at kung ano nakita sa'yo. Bukod sa manloloko ka na, wala ka namang maipagmamalaki.
Ikaw naman ate, hindi ka na mabiro. Gusto lang naman kitang patawanin. Napakaseryoso mo kasi. Sige ka, masisira ang ganda mo niyan. Pwes, hindi ka nakakatawa. Kumukulo ang dugo ko kapag nakikita kong pagmumukha mo. Bakit ba palagi na lang ang init ng ulo mo sa akin? Siguro type mo ako, no? Huwag ka na mahiya, aminin mo na lang. Wala naman ang asawa ko eh. Tayong dalawa lang ang nandito. Kadiri ka! Bastos! Paalis na sana si Lily nang biglang hinablot ni Brian ang kamay nito at napasubsob sa dibdib ng lalaki. Pilyong ngiti ang pinakawalan ni Brian at mahigpit niyang hinawakan ang bewang ni Lily. Bitawan mo nga ako! Wala ka na talagang pinipili sa kakatihan mo, pati ako na kapatid ng asawa mo. Wala na talagang hiyang natitira dyan sa pagkatao mo. Ate naman, ay, Lily na lang palang itatawag ko sa'yo. Hindi naman nagkakalayo ang edad natin eh. Tayo lang naman na nandito, huwag ka na magpakipot. Alam ko naman na type mo talaga ako eh. Ang kapal talaga ng mukha mo! Akala mo lahat ng babae magkakandara pa sa'yo? Hindi mo ba alam na lahat na naging babae ko, pinagpapantasya ng bawat parte ng katawan ko? Kaya nga patay na patay sa akin ang kapatid mo eh. Hindi ba? Nasa akin na lahat ng gugustuhin ng isang babae. Oo, tama ka. Nasa iyo na lahat ng kahayupan at kasamaan ng ugali. Ano ba? Sobrang sungit mo naman. Kaya siguro hanggang ngayon, wala ka pa ring asawa. Ikaw ang bahala, baka magsara yan. Magpapakatandang dalaga ka na lang ba't hindi man lamang titikim ng... Isang malakas na sampal na naman ang pinakawalan ni Lily at tadyak sa maselang parte ng katawan ni Brian. Lalong tumindi ang pagkainis ni Lily sa kanyang bayaw nang bigla niyang maalala ang kanyang nakaraan. Minsan nang sumubok na magmahal, ngunit halos lahat ng lalaki na dumating sa kanyang buhay, ni isa ay wala man lamang sumeryoso sa kanya. Kaya galit na galit siya sa mga lalaki na manloloko. Wala kang pinagkaiba sa mga lalaking nakilala ko. Iisa lang ang kulay niyong lahat. Wala kayong ibang alam na gawin kundi ang mga abuso at manakit ng damdamin ng babae. Hinawakan ng mahigpit ni Brian ang kaliwat kanang braso ni Lily. Nagpupumilit itong hagkan ng babae at buong lakas namang umiiwas si Lily hanggang sa bumagsak ang dalawa sa sahig. Siya namang saktong pagdating ni Ophelia at natulala na lamang ito nang makita na nakapatong si Lily sa kanyang asawa. Ophelia, nagkakamali ka ng inaakala. Magpapaliwanag ako. Wala kang dapat ipaliwanag, ate. Kitang-kita ng dalawang mga mata ko kung ano nangyari. Kaya pala galit na galit ka kunwari kay Brian at gusto mo makipaghiwalay ako sa kanya dahil gusto mo siyang agawin sa akin. Kung ano-ano pinagsasasabi mo tungkol sa asawa ko, para ano? Para magalit ako, tiwanan ko siya? Sa dinami-dami ng babae, ikaw pa talagang kapatid ko, magiging kaagaw ko sa asawa ko. Ano bang pinagsasasabi mo, Ophelia? Bakit? Ganyan bang pagkakakilala mo sa akin? Ophelia, makinig ka muna. Walang maganda maidudulot yung lalaki na yan sa'yo. Sisirain niya lang ang buhay mo. Manyakis at mapagsamantala ang asawa mo. Umalis ka na. Ayaw na kita makita dito. Lumayas ka. Pinagtabuyan ni Ophelia ang kanyang kapatid at wala namang nagawa si Lily kundi ang umalis na lamang. Masama ang loob niya dahil hindi man lamang siya pinakinggan ng kanyang kapatid na si Ophelia. Samantala, hindi rin napigilan ni Ophelia ang galit sa kanyang asawa kaya nasampal niya ito. Patawad, mahal. Hindi ko kasalanan yung nangyari. Yung ate mo, balak pa akong landiin eh. Sinabi ko naman sa kanya na ayaw kitang masaktan. Pinipilit niya ako. Sabi niya, wala ka naman daw dito sa bahay. Tapos, yun, nung iniiwasan ko siya, natumba kami. Tapos dumating ka. Ilang sandali pa, pagkaalis ni Lily, napatigil ang mag-asawa sa pagtatalo dahil mayroong kumatok sa pinto. Padabog na binuksan ni Ophelia ang pintuan at malakas ang tono ng kanyang boses na nagsalita. Ano ba ate?
Di ba sabi ko umalis ka na? Ayaw kita Bigla siyang natigilan nang makita ang isang babaeng buntis sa harap ng kanilang pintuan. Hinihimas-himas pa noon ang kanyang tiyan at umiiyak. Sino ka? Anong kailangan mo? Nagsimulang magpaliwanag ang babae kung ano ang sadya niya sa asawa ni Ofelia. Humingi siya ng tawad kay Ofelia dahil hindi niya naman daw alam na mayroon palang asawa si Brian. Halos matunaw si Ofelia sa kanyang kinatatayuan nang marinig niya ang tinuran ng naturang babae. Parang mayroong biglang umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Anong katibayan mo na asawa ko ang ama ng dinadala mo? At bakit kita paniniwalaan hindi naman kita kilala? Kung naghahanap ka lang ng aako sa anak mo, huwag ang asawa ko, dahil hindi ako maniniwala sa'yo. Brian, kilala mo ba ang babaeng ito? Nagmakaawa ang babae kay Ofelia. Hindi naman yun naghahangad na panagutan ni Brian ang kanyang pagbubuntis. Ang gusto lamang niya ay malaman ng lalaki at gusto niya rin na sustentuhan siya nito dahil hindi niya kayang buhayin ang sanggol na siya lamang mag-isa. Umalis ka nga rito. Utang na loob, huwag mong guluhin ang buhay namin mag-asawa. Kung ayaw mong umalis, sige, halika rito. Pinipilit ng babae na si Brian ang ama ng bata na nasa kanyang sinapupunan. Ngunit mariin naman tinatanggi ni Brian at kitang-kita ni Ofelia na puwersahang kinakaladkad ng kanyang asawa ang babae at parang pinagbabantaan pa ito. Halos lumuhod na ang babae sa pagmamakaawa. Wala itong nagawa kundi ang umalis na lamang na umiiyak. Mahabang paliwanag na naman ang ginawa ni Brian. Lumuhod at nagmakaawa sa kanyang asawa na hindi totoo ang sinasabi ng naturang babae. Ewan ko, Brian. Litong-lito na ang utak ko. Iwan mo muna ako. Gusto ko muna mapag-isa. Gusto ko muna makapag-isip, Brian. Sige na. Mahal, totoong sinasabi ko. Hindi ko alam kung saan lupalop galing ang babaeng yun. Ngayon ko nga lang nakita ang pagmumukha nun Siguro kailangan niya lang talaga ng pera kaya nagpapanggap na buntis. At ako pa napili niya maging ama ng anak niya. Siguro, kapag napaniwala tayo, akala niya bibigyan natin siya ng pera. Ano ba, Brian? Sabi ko lumabas ka na. Hindi mo ba ako narinig? Umalis ka na muna sa harapan ko. Pagtalikod ni Brian, nakangiti itong naglalakad papalayo. Hinabol ni Brian ang babae at nang maabutan niya yon, madiin niyang hinawakan ang braso nito. Sa susunod, huwag kang pupunta sa bahay kung hindi malilintikan ka sa akin. Hindi nga ako sigurado kung akin yung batang dinadala mo. Malay ko ba kung ako lang ang tumitikim sa'yo? Sinampal ng babae si Brian sa sobrang inis nito dahil alam niya sa kanyang sarili na wala siyang ibang lalaki. Tanging si Brian lamang ang binigyan niya ng kanyang pagkababae na labis niyang pinagsisisihan dahil ang lahat pala ng matatamis na salita nito ay pawang kasinungalingan lamang. Kung alam niya lamang ang tunay na pagkatao ni Brian, hindi niya ito papatulan. Oh, ayan ang pera. Yan bang kailangan mo? Sapat na siguro yan para lumayo ka. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin, ha? Kababaan man ng pagkatao, walang nagawa ang babae kundi pulutin ang perang isinaboy sa kanya ni Brian. Napilitan siyang gawin yun para sa kanyang anak dahil wala naman siyang ibang matatakbuhan ng tulong. Sa nangyaring yun, gulong-gulo ang utak ni Ofelia at hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin sa kanyang asawa. Sa kabilang dako naman, tumungo si Lily sa bodega at matagal na pinagmasdan ang lumang aparador habang unti-unting kinukuyom ang kanyang mga kamay. Ito ang kinatatakutan ko. Ang dumating ang araw na mapilitan akong gawin ang bagay na matagal ko na sanang tinalikuran. Labag man sa aking kalooban, pero ito lang ang alam kong paraan para pagbayarin ng lalaking yon.
Hindi ko kayang ipagsawalang bahala na lamang ang mga baluktot mong gawain, Brian. Kinaumagahan, habang nagmamadaling maligo si Brian dahil tinanghali na siya ng gising, ilang minuto na lang ay mahuhuli na siya sa kanyang trabaho nang biglang pagbukas niya ng shower, bumuhos ang napakainit na kalawanging tubig mula dito. Naglitawan rin ang napakaraming linta at nag-uunahang gumapang sa kanyang mga binti, patungo sa maselang bahagi ng kanyang katawan. Saan galing ang mga to? Habang tumatagal, lalong dumarami ang linta na gumagapang sa kanyang katawan. Sa sobrang takot ng lalaki, napatakbo ito palabas ng bahay at nagsisigaw ng nakahubot-hubad na siya namang pinagtinginan ng mga tao na dumaraan sa harap ng kanilang bahay. Ay naku, napabaliw na yata si Brian. Sa bagay, dapat lang yan sa makating lalaking katulad niya. Hindi ba naman makontento sa asawa? Naku, kung ako naging asawa ng lalaking yan, siguro matagal ko na yung pinakulam nang magtanda. Asa ka naman napapatulang ka ni Brian? Sa itsura mong yan, mukha kang may anak na 100 at pinabayaan ng asawa. Kaya lang, bakit ang dami nagkakagusto sa kanya? Ang liit-liit naman pala ng ano niya, huh? Doon lamang napagtanto ni Brian na wala siyang suot na damit nang marinig niya ang tawanan ng mga tao sa labas ng kanilang bahay at tinuturo pa ang kanyang pagkalalaki. Dali-dali siyang pumasok ng bahay at hinablot ang kurtina at pinantakip sa kanyang katawan. Nagulat naman siya nang makita ang asawa na bigla na lang sumulpot na nooy hindi sumasagot sa kanyang pagtawag. Saan ka ba nang galing? Kanina pa kita hinahanap. Bakit? Ano ba nangyari sa'yo? Teka, bakit ganyan ang itsura mo? Anong ginagawa mo sa labas nang wala ka man lang saplot sa katawan? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Anong pumasok sa kokote mo at nagtatakbo ka sa labas na, ay, nakakahiya ka? Ang dami kasing, pagbukas ko ng shower, ang daming linta sa banyo na gumagapang. Pagkasabi ni Brian kay Ophelia ng nangyari, sinamahan siya nito papunta sa banyo para tingnan ang mga linta na nagkalat sa sahig. Ngunit pagpasok nila ay wala naman silang nakita. Ay, ano ba talaga nangyayari sa'yo, Brian? Tingnan mo ang sarili mo. Para kang batang nakakita ng multo at nawawala sa katinuan. Magpahinga ka na nga lang at huwag ka na munang pumasok. Aalis na ako at marami pa akong aasikasuhin sa opisina. Nung araw ding yun, hindi na nagdalawang isip pa si Lily na gawin ang kanyang binabalak. Gusto niyang pagbayarin ang lalaki sa sakit na ginagawa nito sa kanyang kapatid. Nay, Tay, patawarin niyo po ako kung hindi ko natupad ang pangako ko sa inyo. Alam kong naiintindihan niyo ako kung bakit ko ito ginagawa. Nangako si Lily sa kanyang mga magulang bago ito pumanaw na hinding-hindi niya gagalawin at susubukang gamitin ang libro ng karunungan na iniwan ng kanyang nanay at tatay. Bago lumisan ang mga ito ay natutunan nilang magkapatid kung paano gamitin ang aklat, ngunit isinumpa nila na hinding-hindi nila susubukang gamitin yon sa kasamaan at sa sariling kapakanan, gaya na lamang ng bilin ng kanilang yumaong mga magulang. Alam kong gusto niyong mamuhay kami ng tahimik, ngunit hindi ko hahayaan na manahimik na lamang at walang gagawin para protektahan si Ophelia. Siya na lang ang natitira kong pamilya, kaya hindi ko hahayaan na sirain ng lalaking yon ang relasyon namin bilang magkapatid. Buo ang desisyon ni Lily na parusahan si Brian. Bumalik siya sa bodega at marahang binuksan ang aparador para kunin ang mga kagamitan sa pangkukulam at ang aklat ng karunungan. Nasaan ang aklat? Alam kong dito lamang yun nilagay ni Inay. Imposible mawala yun kung walang kumuha. Teka, hindi ito maaari. Diyos ko, huwag naman sana. Samantala, nagmamadaling naglalakad si Ophelia at halos hindi na nito tinitingnan ang kanyang mga nakakasalubong.
nang bigla niya mabangga ang isang lalaki at nabitawan ang mga bitbit ng babae. Ophelia? Hindi pinansin ni Ophelia ang lalaki at nagmamadaling pulutin ang kanyang mga bitbit na nahulog. Ngunit sa muling paghakbang ng mga paa ng babae ay napatigil ito nang hawakan ni Troy ang kanyang braso. Ophelia, sandali. Salamat at nagkaroon ng pagkakataon para malaman mo kung anong klaseng lalaki ang pinili mong mahalin. Tumingin ka sa akin, Ophelia. Ito, nakikita mo ba tong sugat sa mukha ko? Asawa mo may kagagawan nito. Gusto niyang pagtakpan ang kahayupan na pinaggagawa niya sa'yo. Hindi ko kayang panoorin ka na lang na paulit-ulit na sinasaktan. Karapatan mong malaman na matagal na at paulit-ulit ka niya niloloko. Bitiwan mong kamay ko, Troy. Wala akong panahon para makinig sa'yo. May kailangan pa akong gawin. Diyan ka na. Ophelia! Ophelia! Maniwala ka sa akin! Sabay tumalikod at dumiretso ng lakad ang babae. Wala nang nagawa si Troy kundi panoorin na lamang si Ophelia na naglalakad papalayo sa kanyang kinatatayuan. Pinagdarasal ko sa Panginoon na sana dumating ang araw na mamulat ka sa kung anong mundo mayroon ka sa piling ng lalaking yon. Sana magising ka na at magawa mo pang piliin kung anong tama at nararapat para sa'yo. Hindi ako nagparaya para lamang maranasan mo to, Ophelia. Sa kabilang banda, hindi mapakali si Lily kaya minabuti niyang puntahan ang sikretong lugar kung saan isinasagawa ng kanyang ina ang ritual ng pambabarang. Nag-aagaw na ang dilim at liwanag nang umalis sa bahay ang babae. Mahigit 1 oras niyang binagtas ang masukal na daan patungo sa nasabing lugar. Kaunting distansya na lamang ang pagitan nang bigla siyang kinilabutan at nakaramdam ng pagbilis ng kalabog ng kanyang dibdib. Nang matanaw niya ang liwanag na nagmumula sa mga kandilang nakasindi. Diyos kong mahabagin, tama nga ang hinala ko. Hindi ako maaaring magkamali. Walang iba nakakaalam ng lugar na ito. Walang nadatnan na tao si Lily. Tanging mga kandila lamang na nakasindi at ang manikang itim at iba pang mga kagamitan sa pambabarang. Ngunit wala doon ang aklat ng karunungan. Habang hindi naman magkamayaw sa pagtangi si Brian sa sobrang hapdi at kirot na kanyang nararamdaman sa kanyang pagkalalaki, siya namang pagdating ni Ophelia na bakas sa muka ang pagod at halos mabasa na ang damit sa tindi ng kanyang pawis. Ngunit napalitan ng ngiti nang makita niya ang asawa na namamaluktot sa sakit. Pasimpleng ngumisi at pinagmasdan niya ang lalaki. Ophelia, ano ba tinitingin-tingin mo dyan? Tulungan mo ako. Hindi ko na kaya. Isang ka ba nagpunta at napapadalas ang pag-uwi mo ng alanganing oras? Siguro, nanlalalaki ka, no? Gusto mong gumanti sa akin, no? Hindi umimik si Ophelia at hinayaan lamang na panoorin ang asawa na namimilipit sa sakit. Tumungo yun sa kabilang kwarto na tila ba wala man lamang nararamdaman na awa para sa kanyang asawa. Ophelia, ano ba? Hindi mo ba ako naririnig? Sabi ko, tulungan mo ako. Bakit naman kita tutulungan? Sa totoo lang wala pa sa kalahati ang sakit na nararamdaman mo kumpara sa sakit na mararanasan mo. Kulang pa yan. Magtusa ka. Nakita ng lalaki ang hawak-hawak na libro ni Ophelia. Pinilit niyang habulin ang kanyang asawa sabay na hinablot at binuklat ang bawat pahina ng aklat. Hindi man siya pamilyar sa mga nakasulat doon, ngunit batid niya na yon ay mga orasyon na ginagamit ng isang mambabarang o di kaya naman ay albularyo. Ano ito? Aklat to namang kukulam, no? Ikaw ba may gawa nito sa akin? Kinukulam mo ako? Walang hiya ka. Bakit mo to ginagawa sa akin? Aray! Demonyo ka! Demonyo? Ako? Sino kaya sa atin ang demonyo?
Mas masahol pa sa isang demonyo ang mga pinaggagawa mo. Walang kapatawaran ang ginawa mo sa akin. Kulang pa nga yan. Nagsisimula pa lamang ako, Brian. Matitikman mo ang paghihiganti ko. Nararapat lang yan sa makating lalaki na katulad mo. Magbabayad ka. Sinusumpa ko. Ano bang pinagsasasabi mo? Isang beses lang ako nagkamali sa'yo. Humingi na ako ng kapatawaran. Nagbago na ako, Ophelia. Sinungaling. Hindi mo na ako mauuto, Brian. Alam ko ang lahat, kaya huwag ka na magkaila pa. Hayop ka. Pinagsisisihan ko mga araw na nagpabulag ako sa pagmamahal ko sa'yo. Pero ngayon, bato na akong bato ang puso ko. Pero hindi na ako magpapauto sa mga kasinungalingan mo. Mangloloko ka. Huwag mo sabihing naniniwala ka sa kasinungalingan ng kapatid mo. Ophelia, alam mong mahal kita at... Huwag ka na magmalinis, Brian. Tama na. Nagulat ka? Oo, tama ang narinig mo. Ano akala mo magbubulag-bulagan lang ako? Sa tuwing umaalis ka ng bahay, palihim kitang sinusundan at alam ko ang lahat ng mga kawalang hiyaan mo. Hindi ka na magbabago dahil yung pambababae mo. Sakit mo na yan. Binigay ko lahat sa'yo. Naging mabuting asawa ako sa'yo, pero ano? Ganito pang isinukli mo sa akin. Punong-puno na ako sa'yo, Brian. Kaya ngayon, magdusa ka, hayop ka. Ikaw ang nagtulak sa akin para gawin to. Sisingilin kita sa kasalanang ginawa mo sa lahat ng mga babae. Ophelia, patawarin mo na ako. Nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag mong gawin to sa akin. Ayaw ko pa mamatay. Huli na ang lahat, Brian. Huli na para magsisi ka pa. Wala na akong mararamdaman ni katiting na awa para sa'yo. Binuka ng babae ang dalawa niyang kamay at nag-usal ng mga kakaibang salita na lalong nagpatindi ng sakit na nararamdaman ni Brian noong mga oras na yon. Wala nang lunas ang kakatihan na dumadaloy sa dugo at buong pagkatao mo, Brian. Sa pagkakataong ito, mararanasan mo ang parusa sa lahat ng mga kawalang hiyaan mo. Kapalit ng paulit-ulit na panloloko mo sa akin, paglalaruan kita katulad nung kung paano mo pinaglalaruan ng mga babae. Uubusin ko ang luha mo habang pinapanood mo ang armas mo na unti-unting nalulupaypay at nabubulok. Pagpipiestahan ka ng uod at bangaw, aalingasaw katulad ng isang bangkay. Habang patuloy na lumalabas sa bibig ni Ophelia ang mga katagang nagpapalakas ng sumpa sa lalaki, ay siya naman pagdating ni Lily at nagpatigil sa pag-usal ng orasyon ni Ophelia. Ophelia, tama na. Itigil mo na yan. Huwag mong hayaang bahira ng kasalanan niya mga kamay mo. Ipaubaya mo na sa Panginoon ang pagparusa sa lalaking katulad ng asawa mo. Huwag mong hayaan na lamunin ng galit ang iyong puso at pagsisihan mo ang mga bagay na iyong gagawin. May awa ang Diyos. Hindi kanya hayaang magdusa sa piling ng lalaking yan. Ang nasa taas mismo ang gagawa ng paraan para pagbayaran ang mga kasalanan niya. Hindi, ate. Huwag mo na akong pakialaman. Sa akin nagkasala ang hayop na lalaking yan at ako rin ang maniningil sa kanya. Matitikman niya kung paano magalit ang isang taong walang ginawa kundi unawain at tanggapin siya. Lulunurin ko siya sa galit at bagsik ng aking paghihiganti. Naiintindihan kita, Ophelia. Ramdam ko ang puot sa puso mo. Pero kasalanan din ang ginagawa mo. Hindi sagot sa isang kasalanan ang gumawa ng isa pang kasalanan. Kung gusto mo talagang pagbayarin si Brian, ako na lang. Ako na lang ang gagawa ng paraan. Hayaan mo nga ako ang pumutol ng kanyang kasamaan. Ayaw kong ilagay mo sa kapahamakan ng iyong sarili. Ayaw kong matulad ka kina inay. Hindi ako papayag na sapitin mo rin ang sinapit nila. Napaluhod at humagulgol ng iyak si Ophelia. Nilapitan naman ito ni Lily at isang mahigpit na yakap ang ibinigay ng kanyang kapatid. Habang si Brian walang kasing bilis na kumaripas papalayo. Mga kampo ng demonyo! Magbabayad kayo! Hayaan mo na muna siya, Ophelia. Wala na rin naman siyang tatakbuhan pa. Nagpapasalamat ako dahil tuluyan mo nang hinarap ang katotohanan.
Nakatulog si Ofelia sa sama ng loob at patuloy na pag-iyak. Pinagmasdan ni Lily ang kanyang kapatid habang hinihimas ang buhok nito. Awang-awa siya sa kalagayan ni Ofelia. Kinaumagahan, hinintay ni Lily na sumapit ang 6:00 ng gabi para doon muling isagawa ang naputol na ritual ng kanyang kapatid. Sinindihan niya ang kandila at nagsimulang basahin ang orasyon. Biglang lumakas ang ihip ng hangin at nagsilabasan ang mga linta at uod sa botelya na hawak-hawak ng babae. Mga alagad kong linta at uod, hanapin at puntahan niyo ang lalaking yon. Sipsipin niyo ang kanyang dugo. Huwag kayong titigil hanggat may natitira pang dumadaloy sa kanyang mga ugat. Sige na, gawin niyo na ang ipinag-uutos ko. Nakahilera sa isang direksyon na gumagapang patungo ang mga yun sa kung saang kinaroroonan ni Brian. Kung pagmamasdan ay animo, mayroon yun sariling isipan. Samantala, hindi naman magkamayaw si Brian sa paghampas sa mga linta na kumakapit sa kanyang katawan noong mga sandaling yun. Makalipas ang ilang araw, lalong lumulubha ang sakit ni Brian. Nabubulok na at nakakasulasok na ang amoy ng maselang parte ng kanyang katawan. Nagpasya na siyang lumapit at humingi ng tulong sa albularyo na noon ay nagpagaling sa kanya. Malayo pa lamang siya ay halos masuka na ang matandang manggagamot sa sobrang masangsang na amoy ni Brian. Ay nako, hindi biro ang kumapit na barang sa'yo. Napakatindi ng galit ang may gawa nito. Napakalakas ng kanyang itim na kapangyarihan. Hindi ko kayang kontrahin ang mahika na may gawa nito. Pasensya na, iho. Hindi kita matutulungan sa sakit mo. Walang binatbat ang anting-anting ko para labanan ng nilalang na yon. Panalangin. Yan lamang ang pwede mong gawin. Malakas na armas ang panalangin at paghingi ng tawad sa kasalanang iyong nagawa. Bigo at walang nagawa si Brian kundi ang umalis sa bahay ng albularyo. Sinubukan niyang humanap ng mas magaling na manggagamot, ngunit kagaya ng una niyang nilapitan, tinanggihan din siya nito. Nagbaka sakali rin siya na magpatingin sa doktor. Baka may gamot na pwedeng iturok sa kanya para gumaling ang kanyang sakit. Ngunit sa halip na maibsan at gumaling ang mga sugat, lalo pang lumala ang kanyang kondisyon. Panginoon ko, hindi ko alam kung saan ako pupunta para gumaling ng sakit ko. Nawawalan na ako ng pag-asa. Sana mapatawad niyo ako sa mga kasalanang nagawa ko. Pagalingin niyo na po ako. Pinapangako ko, tuluyan na ako magbabago. Pinagsisisihan ko na po ang lahat. Isang paraan na lamang ang naiisip ng lalaki para gumaling, ang magmakaawa sa asawa at humingi ng tawad. Pilit na kinakatok ni Brian ang pintuan at tinatawag ang pangalan ng asawa, ngunit hindi ito pinagbubuksan ni Ofelia. Ofelia, patawarin mo na ako. Ofelia, maawa ka naman sa akin, oh. Pangako, magbabago na talaga ako. Samantala, hindi mapigilan na bumuhos ng luha sa mga mata ni Ofelia sa pinaghalong emosyon habang nagmamakaawa si Brian. Ngunit pinilit niyang tigasan ang kanyang puso at mababakas doon ang galit at sakit, dahilan para hindi makaramdam ng nikatiting na awa. Hindi tumigil si Brian na maghanap ng magagaling na albularyo para siya ay magamot. Kung saan-saang lugar siya napadpad hanggang sa may nakapagturo sa kanya na sa isang liblib na bayan ay may nakatirang albularyo at malakas ang taglay nitong anting-anting na kayang labanan ang lahat na mambabarang.
Nagmamakaawa po ako sa inyo. Tulungan niyo po ako. Pagalingin niyo po ako. Magbabayad po ako kahit na magkano. Ngunit tulad ng sinabi ng lahat ng kanyang nilapitan, malakas ang kapangyarihang taglay ng sumpa na nakakabit sa kanya. Pero sinubukan pa rin ng albularyo na gawin ang lahat ng kanyang makakaya para matulungan ang lalaki. Sa kagustuhang makaganti sa magkapatid, sinabihan niya ang matanda na kung hindi man siya gumaling, gusto niya rin iparanas sa kanila ang nangyayari sa kanya. Ang ibalik ang sumpa sa taong may gawa ang tanging kasiguruhan na ipinangako ng manggagamot. Ngunit ang paggaling ng lalaki ay hindi niya masisiguro. Makalipas ang 1 linggo, pinagkaguluhan ng mga tao ang isang bangkay na pinagpipiestahan ng mga langaw at uod. Umaalingasaw rin ang nakakasulasok na amoy. Hindi mapigilang maduwal ng mga nakikiusisa at ang iba'y tuluyan nang nasuka. Amang mahabagin, si Brian ito yung asawa ni Ophelia. Ay naku, nakakadiri. Malamang pinakulam yan ng asawa dahil sa pambababae. Marapat lamang sa lalaking yan. Malaking kasalanan ang ginawa niyan sa kanyang asawa at sa dami ng nadiskrasyang babae niyan. Kalalaking tao ay masyadong makati. Ngunit hindi yun sapat na dahilan para gawin ito sa kanya. Tanging ang Diyos lamang ang may karapatan na bumawi ng buhay. Kung totoo man niyang sinasabi mo, malaking kasalanan sa Diyos ang ginawa ng kanyang asawa. Sa tulong ng mga tao, nailibing na ang bangkay ni Brian. Makalipas ang ilang araw, bigla na lang nakaramdam ng panghihina si Lily. Malakas ang kutob niya na bumalik ang sumpa na kanyang ginawa sa lalaki. Hindi na rin siya nagtataka dahil alam niya na mangyayari yon. Nagpapasalamat na lamang siya dahil naipaghiganti niya ang kanyang kapatid. Ate, ano nangyayari sa'yo? Dapat hinayaan mo na lang ako ang gumawa noon. Kasalanan ko to. Dapat ako magbayad, hindi ikaw, ate. Patawad kong pati ikaw nadamay pa. Mahal na mahal kita, ate. Hindi ako papayag na pati ikaw ay iiwanan ako. Gagawa ako ng paraan para hindi mangyari sa'yo nangyari kina inay at itay. Ngumiti na lamang si Lily habang pinupunas ang mga luha na pumapatak sa mata ng kanyang kapatid. Alam ng babae na sasapitin niya yon at bukal sa loob niya na tanggapin yon. Handa niyang ibuwis ang kanyang buhay para kay Ophelia. Ilang sandali pa, unti-unti nang kumulubot ang kanyang balat at halos para na itong lantang gulay. Napaaga ang kanyang pagtanda. Naglalagas na rin ang kanyang mga buhok dahilan para siya ay makalbo. Awang-awa naman si Ophelia sa kanyang kapatid. Samantala, nalaman ng mga magulang ni Brian ang nangyari sa kaisa-isa nilang anak. Tumungo sila sa lugar kung saan dating nakatira ang mag-asawa. Dumiretso sila sa sementeryo kung saan nailibing ang bangkay ni Brian. Nagwawala at sumisigaw ang ina ni Brian dahil hindi nito matanggap ang nangyari sa kanyang pinakamamahal na anak. Sisingilin ko ang taong gumawa nito sa iyo, Brian. Buhay mo kapalit ng buhay niya. Umanda siya. Huwag ka mag-alala, anak ko. Ipaghihiganti kita. Nagngingit-ngit ang ina ni Brian na si Aling Claring na nagmula pa sa malayong lugar nang ikwento ng matandang lalaki ang nangyari sa kanyang anak. Humingi ng tulong sa mga tao si Aling Claring. May iba na tumutol at hindi pumayag sa balak ng ina. Ngunit mas marami pa rin ang sumang-ayon dito at kasabay na nagplano sa kanilang gagawin. Humanda kayo mga kasama. Mamayang gabi susugod tayo sa bahay ng Ophelia na yon. Susunugin natin ang bahay niya at isasama natin ang demonyong magkapatid na yon.
Total masusunog din naman sa impyerno ang mga kaluluwa nila. Mas mabuti na dito pa lamang sa lupa. Maupos na pati ang kanilang katawan. Mga alagad sila ng demonyo. Ay, anak ko, Brian! Naghintay na lamang ang lahat na kumagat ang dilim. Tigi isang bitbit na sulo at sabay-sabay yun na sinindihan. Ang iba naman may bitbit na galon na puno ng gasolina. Pagsapit ng gabi, habang abala si Ofelia sa pagpapakain sa kanyang kapatid, bigla na lang naamoy niya ang kumakalat na gaas sa buong kabahayan. Narinig niya rin ang sigawan ng mga tao. Mula sa ikalawang palapag ng bahay, dumungaw sa bintana ang babae at kitang-kita niya kung paano sinasabuyan ng gaas ang palibot ng kanilang bahay. Hindi pwede. Ate, kailangan natin magmadali. Kailangan natin makalis dito. Susunugin nilang bahay natin. Sa hudyat ng ina ni Brian, sabay-sabay na itinapon ang bitbit na sulo ng mga tao sa paligid ng bahay. Sa isang iglap lang, mabilis na kumalat ang apoy. Habang pinipilit ni Ofelia na buhatin at akayin ng kapatid para makalabas ng bahay. Dahil sa sobrang hina ng katawan ni Lily, halos abutin ng ilang minuto bago maihakbang ang kanyang mga paa. Pilit na binubuhat ni Ofelia si Lily hanggang sa napahandusay ang dalawa sa sahig. Unti-unti nang natutupok ang buong kabahayan habang gumagapang naman sila papalabas. Ate, lumaban ka. Kailangan nating makaalis dito. Samantala, natanaw ni Troy ang ginawa ng mga tao. Dali-dali itong pumunta sa may likod bahay at malakas na sinipa ang pinto sa kusina. Ibinuhos ang isang balde ng tubig sa kanyang katawan. Lakas loob niyang pinasok ang bahay na nagliliyab ang apoy para iligtas ang magkapatid. Sige na, Ofelia. Iwan niyo na ako. Magiging pabigat lamang ako kapag pilit niyo akong isinama. Iligtas niyo na ang mga sarili niyo. Troy, ikaw nang bahala sa kapatid ko. Iligtas mo siya sa kamay ng mga malulupit na tao. Ofelia, kapatid ko, tandaan mo, mahal na mahal ka ni ate, ha? Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Patawarin mo na ang mga taong nanakit sa'yo. Patahimikin mo na ang puso mo. Sige na, magmadali na kayong lumabas bago patuluyang matupok ng apoy ang bahay. Ate Lily! Tayo na, Ofelia. Kailangan na nating umalis dito bago pa may makakita sa atin. Matagumpay na nakalabas sina Ofelia, samantalang dinig na dinig ng babae ang pagsigaw ng kanyang kapatid habang ito ay nasusunog. Nagpasya si Troy na lisanin nila ni Ofelia ang lugar na yon at hayaang isipin ng mga tao na tuluyan ng namatay ang babae. Sumang-ayon na lamang si Ofelia sa planong iyon ni Troy. Sumama siya sa lugar kung saan dating nakatira ang mga magulang ng lalaki. Maraming salamat, Troy. Utang ko sa iyo ang aking buhay. Salamat at niligtas mo ako sa kamay ng mga walang hiyang mga tao na yon. Nakakalungkot isipin na hindi ko man lang nagawang iligtas ang ate ko. Dahil sa kagustuhan kong gumanti kay Brian, nawala ang isang taong totoong nagmamahal sa akin. Huwag ka nang umiyak, Ofelia. May dahilan ng Diyos kung bakit nangyari yon. Wala na tayong magagawa kundi tanggapin na lang ang sinapit ng iyong kapatid. Natitiyak ko na masaya siya at hindi siya nagsisisi na ginawa yun ng ate mo. Huwag ka mag-alala dahil hindi totoong wala na nagmamahal sa'yo. Nandito pa ako. Dito sa lugar na to, magsisimula ka ng panibago mong buhay. Sasamahan at tutulungan kitang kalimutan ang nakaraan at bumangon ulit. Hindi ko na alam, Troy, kung kaya ko pa magmahal. Puno ng takot ang puso ko. Salamat sa pagmamahal mo. Kung darating man ang araw na magmamahal ulit ako, sigurado ikaw na yon.
Dahil sa mga nangyari, natutunan ko kung sinong karapat-dapat mahalin at pagkatiwalaan. Bagay na sana noon ko pa nakita. Nagsama ang dalawa sa iisang bubong bilang magkaibigan at iginagalang ng lalaki ang naging desisyon ni Ofelia. Handa siya mag-antay na dumating ang araw na matutunan siyang mahalin ng babae. Madalas nagigising sa alanganing oras si Ofelia, iyak ng iyak gabi-gabi. Napapanaginipan niya ang kanyang kapatid. Laman pa rin ng mga panaginip niya ang huling sandali na nakasama niya si Lily. Ofelia, sige na, kumain ka na. Kahit konti lang. Ilang araw ka nang walang gana. Tingnan mo, nangangayayat ka na. Kailangan mong tulungan ang sarili mo. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Sobrang nalulungkot ako at pakiramdam ko wala nang dahilan para ako'y mabuhay pa. Wala nang kaisa-isa kong kapatid. Mabuti nga siguro na sumunod na rin ako sa kanya para naman matakasan ko na ang sakit at poot na nararamdaman ko ngayon. Huwag ka naman magsalita ng ganyan, oh. Nandito naman ako eh. May nagmamahal pa sa'yo. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Lilipas din at makakalimutan mo ang pait na pinagdaanan mo. Nandito lang ako sa tabi mo, Ofelia. Hindi kita iiwan. Tutulungan kitang bumangon ulit. Manalig ka lamang sa Diyos. Oo, malaki ang kasalanan mo sa Kanya, pero alam ko at alam mo sa sarili mo na patatawarin at hindi ka niya pababayaan. Basta't buo ang pagtitiwala at bukal sa kalooban mo ang paghingi ng tawad. Lumipas ang mga araw. Lahat ng pag-aalaga at pag-aasikaso ay ginawa ni Troy para sa babae. Pinapakita at pinaparamdam niya kay Ofelia kung gaano niya ito kamahal. Hindi nagtagal, unti-unti na ring nahulog ang loob niya kay Troy. Hanggang sa isang araw, bigla na lang nakaramdam ng pagkahilo si Ofelia at panghihina. Nawalan ng malay ang babae at ng pagmulat ng kanyang mga mata ay nasa ospital na siya. Mabuti naman at nagising ka na. Pinag-alala mo naman ako. Akala ko kung napano ka na. Bakas sa mukha ni Troy ang kasiyahan na ikinalito naman ni Ofelia. Bigla siyang kinabahan sa susunod na sasabihin ng lalaki. May maganda akong balita sa'yo. Buntis ka, Ofelia. Magkakaanak ka na. Hindi alam ng babae kung matutuwa ba siya o maiinis sa dalang balita ni Troy. Sandali siyang natigilan at hindi nakaimik dahil hindi pa napuproseso ng kanyang isip ang narinig. Oh, bakit? Hindi ka ba natutuwa na magkakaanak ka na? Magiging nanay ka na, Ofelia. Bakit ako matutuwa? Kung araw-araw ko makikita ang batang ito, patuloy ko lamang maaalala ang kawalang hiya na ginawa sa akin ni Brian. Huwag mong idamay ang bata. Wala siyang kasalanan. Isa pa, bunga siya ng inyong pagmamahalan. Handa kong akuin ang responsibilidad at handa kong panagutan ang batang dinadala mo. Hinaplos ni Troy ang buhok ni Ofelia at marahang hinagkan sa noo. Napaluha na lamang ang babae sa sobrang pagmamahal na ipinaparamdam sa kanya ng lalaki. Makalipas ang 9 na buwan, nagsilang ng isang malusog na batang lalaki si Ofelia. Sa tagal ng pagsasama nila ni Troy sa iisang bahay, nakita at naramdaman niya na totoo ang lahat na ipinapakita ng lalaki. Hindi rin naglaon, tinanggap na ni Ofelia ang pagmamahal ni Troy. Hindi man sila kasal, higit na mahalaga ay pinapahalagahan nila ang isa't isa. Noon lamang naranasan ni Ofelia ang totoong kahulugan ng pagmamahal. Masayang-masaya ako, Troy. Buong akala ko, hindi ko na ito mararamdaman. Nagkaroon na rin ng kapatawaran sa kanyang puso
Kaya paglipas ng ilang buwan, minabuti ni Ofelia na bumalik sa lugar na yun at dalawin ang puntod ng dating asawa. Sinamahan naman siya ni Troy na ngayon ay kanya na ring tunay na asawa. Nadatnan nila ang 3 babae na nakatayo sa may puntod ni Brian at halos magkakasing edad lamang. Awang-awa siya sa mga babae, ngunit tulad nila, isa rin siya sa mga nasaktan at inabuso ng babaero niyang asawa. Pare-pareho nilang nahanap sa kanilang puso ang kapatawaran upang palayain ang kanilang mga sarili sa galit at sakit na kanilang naranasan. Sa kasalukuyan, namumuhay na sina Ofelia at Troy ng payapa at tahimik. Makalipas ang ilang taon, nabiyayaan na rin ang dalawa ng sariling anak. Tuluyan na nilang ibinaon sa limot ang bangungot na nangyari sa kanilang buhay at bumuo ng panibago at masayang alaala bilang isang pamilya. Yon, isa na naman pong malupit na kwento mula sa Kwentong Enteng. Maraming salamat po sa inyong suporta. Again, dahil dyan, meron na naman tayong shoutout. Simulan natin kay Nenita Talim. Hi po kay Margie Banosong, kay Lagawero Shao TV. Hello din po kay Ana Maria Lanza. Hi kay Maria Rosalie Galandes. Hello po kay Lent TV from Saudi Arabia. Kay Cheryl Monek Parone from Qatar. Kay Maura 620. Hello po kay Lydia Lopez. Hi kay Jude Ringor Soriano, kay Shasha, Chanel, Steve, Sifiani, and Chona Bainosa from Malaysia. Hello po sa Kamuen, Trinidad family, kay Sally Kamuen from Caloocan. Hello po kay Janet Baga. Hi kay Alma Naong, kay Raymark Gilera from Riyadh, Saudi Arabia. Hi din po kay Semari Regondon from Al-Kubar, Saudi. Hello kay Niri Cuyones from Bahrain at kay Merly Herbolingo. Maraming salamat po sa pakikinig at suporta sa Kwentong Enteng.